Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Iahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay at ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa. Mga pasaherong pauwi sa probinsya ngayong Semana Santa. Dagsa na sa mga terminal ng bus, pantalan at paliparan. Sitwasyon sa expressway, gaano na nga ba ka-traffic? Alamin live. Philippine National Police naglagay ng help desk para sa mga Filipino-Chinese businessmen. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaprobahan ang panibagong prangkisa ng Meralco. At ano-ano nga ba ang mga kaugalian at tradisyong tatak Pinoy tuwing Semana Santa? Alamin. Pilipinas, buong puwersang nakatutok ang inyong Balitang Pambansa para ihatid ang pinakahuling ulat kaugnay sa pagbiyahe ng ating mga kababayan ngayong Semana Santa. Nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange si Noel Talakay. Nasa Cubao Bus Terminal si Isaiah Mirafuentes. Ang NAIA naman ang binabantayan ni Christian Bascones. At nasa Batangas Port naman si JM Pineda. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking ligtas ang komportable ang biyahe ng mga uuwi sa probinsya ngayong Semana Santa. Iniutos ng Pangulo na higpitan ang seguridad habang wala sa kani-kanilang tahanan at nakabakasyon ang karamihan. Ayon sa Malacanang, maging ang Pangulo ay maglalaan rin ng oras sa kanyang pamilya at magninilay simula sa Web Santo. Una nang hinikayat ng Pangulo ang publiko na magnilay sa mga aral na iniwan ng paghirap, pagkamatay at pagkabuhay ni Hesukristo. Silipin naman natin ngayon ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Unahin natin ang Balintawak Toll Plaza. Iyan po ang northbound ng Toll Plaza. Nandyan din ang May Kawayan Interchange, Bukawi Toll Plaza at San Fernando Interchange. Kung makikita nyo po, hindi pa gaano ka-traffic ang ating mga kalsada ngayon kahit Merkules Santo na. Kaya naman ang ating mga kababayan ay siguro medyo matutuwa dahil sa lagay ng trapiko ngayon dahil fast-moving pa siya at moderate sa ganitong oras ngayong Semana Santa. Samantala sa Lawang Bato, Valenzuela naman, makikita nyo sa screen na hindi din gano'n na kabigat ang daloy ng trapiko at ating mga kababayan ay maayos pang nakakadaloy dito. Ganon din sa May Kawayan Interchange. Habang sa San Fernando Interchange din, hindi pa nabubuo ang trapiko sa ngayong oras na ito. At may siguradong maayos pa ang takbo ng trapiko. Mula NLEX, alamin natin ngayon ang lagay ng mga pasahero sa PITX sa Balitang Pambansa ni Noel Talakay live. Noel? Sheila, nandito ako ngayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX at sa mga oras na ito ay patuloy ang pagdating ng mga pasahero na uuwi sa kanilang probinsya para doon mag-igunita ang Semana Santa. At nandito ako ngayon, Sheila, sa Gate 4 kung saan ito ang mga provincial buses. Ilan sa mga pasahero dito ay uuwi o pupunta sila ng Bicol. Katunayan sa aking likuran, Sheila, kung makikita nyo, yan yung pila ng mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya, partikular na yung papuntang Bicol. At ilan sa mga challenges dito, Sheila, ay ang upuan naman dahil yung ilang pasahero ay kaninang umaga pa nandito at sila ito ang mga chance passenger at nag-aantay kung anong oras yung kanilang makakuha or pagbalik or makakuha ng time ng kanilang bus ng pag-alis dito sa PITX.
Pero batay sa monitoring, Sheila, ng PITX ngayong Holy Wednesday, nasa 83 na bilang ng bus ang papuntang Bicol, pero 58 dito ay fully booked na. Mayroon 8 mga bus na nakareserba, habang papuntang Visayas at Mindanao naman ay mayroong 16 na mga bus. 3 dito ay fully booked na rin. Patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga pulis sa loob ng PITX. Katunayan, mas dumami pa ang bilang ng nakumpiskang mga ipinagbabawal na gamit tulad ng cutter blade, gunting, lighter, butane gas at itak. Kahapon, Sheila, nasa 17 lang ito, pero ngayon nasa 35 na ang nakuha nila o na-confiscate ng mga ipinagbabawal na gamit dito sa loob na PITX. Umabot na sa 153,000 na food traffic ang nabilang nila dito ngayong araw as of 5 p.m. Mas madami ito kumpara kahapon, kumpara kahapon dahil nasa 125,000 food traffic ang kanilang nabilang dito. Sheila? Maraming salamat, Noel Talakay ng PTV Manila. Niligdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig sa prangkisa ng Meralco ng 25 taon. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Meralco sa suporta ng Pangulo sa Senado at sa Kamara sa pagsusulong na malaking hakbang na ito. Ayon pa kay Meralco Chairman and CEO Manuel Pangilinan, magsisilbing daan ito para mas maipatupad ang mga programa na magpapalakas pa ng serbisyo sa kanilang mga consumer. Kabilang na ang pagsusulong ng modernisasyon at pagpapalawig pa ng kanilang distribution network para maiwasan ng anumang abala sa hinaharap. Nakipagpulong na ang Philippine National Police sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry para ilatag ang mga hakbang para tugunan ang mga krimeng katulad ng pagdukot at pagpatay sa Chinese businessman na si An Sun Ke. Kabilang sa mga tinalakay ang pagbuo ng isang specialized help desk para sa Filipino-Chinese community na tatawaging PNP Chinese-Filipino Community Help Desk o PCFC. Ito ang tutugon sa mga alalahanin ng Chinese community, kabilang ang kanilang seguridad. Plano ng PNP na simulan ang pilot testing nito sa ilang lugar sa bansa, kabilang ang Binondo sa Maynila, sa Cebu, Davao, Iloilo at Region 3 kung saan marami ang mga miyembrong Filipino-Chinese. Sa dami ng magagandang tanawin at simbahan, hindi dyan pahuhuli ang Daraga Albay, na perfect place nga raw para sa mga nais magnilay-nilay ngayong Semana Santa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Ngayong Semana Santa, dagsa ang mga deboto at turista sa mga makasaysayang pasyalan sa Daraga Albay. Kabilang dito ang mga simbahan at lugar na hindi lang sagrado, kundi may magandang tanawin din. Isa sa mga dinarayo ang Nuestra Señora de la Porteria Parish Church, isang simbahan mula pa noong ika-18 siglo. Bukod sa mayamang kasaysayan, tampok din dito ang magandang tanawin ng Bulkang Mayon, kaya't isa ito sa mga pinupuntahan ng mga mananampalataya para magbisita iglesia. Sa Barangay Busay naman, nasa 1,000 turista kada araw ang bumibisita sa Cagsawa Ruins Park at inaasahang dodoble pa ngayong mahal na araw. Kaya yung mga bagay dito, maganda siya. Kasi mayan din. Tapos walang ulap. Medyo maganda. Dali ng tuwelya kasi mainit. It's a more authentic feeling in this part of the Philippines. There's not so many tourists. The views are stunning. Isa rin sa mga dinadayo ay ang Philippines' smallest chapel na nasa Barangay Gabawan. May sukat lamang ito na 14 square meters at kayang tumanggap ng 12 katao. Ngunit sa kabila ng liit nito, malaki ang hatid nitong kahulugan para sa mga nais magnilay. Samantala, nakadeploy na ang Police Assistance Desk at Public Safety Office personnel upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa mga sagradong lugar. Ngayong mahal na araw, hindi lang ito panahon ng paglalakbay, kundi pagkakataon para sa mas malalim na pagninilay at pananampalataya. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Sa puntong ito, alamin naman natin ang sitwasyon ng mga biyahero dyan sa Batangas Port. Sa Balitang Pambansa, niya Jane Pineda ng PTV Manila Live. JM? Patuloy pa nga rin yung pagdating ng mga pasahero dito sa Batangas Port at ayon nga sa pamunuan ng Pantalan ay 24 hours itong nakabukas. Kaya naman sa mga gusto pang humabol ay pwede pa daw silang pumunta kahit sa mga walk-in passenger at chance passenger.
na babiyahe pa para makahabol sa Semana Santa. Bagamat kaunti pa ito sa inaasahan nila, ramdam pa rin daw ang buhos ng biyahero sa Pantalan. Blockbuster kasi ang naging pila sa mga biyaheng Pakalapan, Mindoro dahil naabutan na rin ang ilang pasahero ng cut-off ng biyahe. Ang ilang mga pasahero nga sumalampak pa sa sahig kakahintay sa pagdating ng mga barko. Kahit maaga naman, napuno rin ang ilang mga biyaheng malalayo sa Pantalan. Karamihan yan yung long haul, yung biyahe ng malayo, yung Romblon Islands, particularly yung Romblon, Sibuyan, ang dulo ay Kulasi, Sarawa City, at saka yung Katiklan. Tiniyak pa ng pamunuan ng Batangas Port na handa ang Pantalan sa pagbugso ng mga pasahero pero panawagan nila na sana ay dagdagan ang bilang ng mga barko na babiyahe. So, kaunti pa yan, so kayang-kaya. Kaya lang kung walang mabiyaheng barko, o kulang ang barko sa ganitong kapasidad, kahit anong laki nito, kung nakita nyo na, mapupuno, aapaw. So, kailangan talaga, kahit during this season, or every season na ganito, magdagdag ng barko. Sa pamamagitan daw kasi nito, mas marami rin ang mga pasaherong maisasakay. Samantala, nasa 25,000 naman ang mga pasahero ang inaasahan ng Pantalan na dadagsa simula ngayon hanggang sa Biyernes Santo. Kahapon nga daw ay umabot na sa 24,000 pasahero ang nagpunta sa Pantalan. Dalawa nga yung paalala ng Pantalan para dun sa mga pasahero. Yung una dyan ay yung disiplina na dapat ay pairalin daw sa tuwing may mga ganitong okasyon, lalo't mahaba yung pila. Dapat daw ay yung mga personnel ay sinusunod ng mga pasahero para mas maging maayos yung mga pila at ilang mga patakaran dito sa loob ng Pantalan. Yung pangalawa naman mas mabuti daw na magbaon ng pasensya, lalo na ito nga ay dagsa pa rin yung mga tao at patuloy pa rin na dumadami yung tao dito, kaya dapat yung pasensya mo ay mahaba sa mga ganitong panahon. At yan muna ang latest. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, JM Pineda. At ano naman kaya ang sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport? Yan ang tingnan natin sa Balitang Pambansa ni Christian Bascones ng PTV Manila Live. Sheila, tulad ng inaasahan, mas dumami pang bilang ng mga pasero na dumadating dito sa NAIA Terminal 3. Kanina nagsagawa naman ng inspeksyon ng mga otoridad para masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero. Tuwing Semana Santa lang nagkakaroon ng oras si Ana para makasama ang kaniyang mga kaibigan. Dahil sa sobrang busy sa trabaho, agad nilang kinuha ang oportunidad para bumiyahe patungong Bacolod para magbakasyon at doon idaos ang Semana Santa. Masaya siya na wala siyang naranasan na pag-antala sa biyahe. Samantala, may nakadeploy naman na 104 PNP Aviation Security Group personnel sa NAIA Terminal 3, habang nasa 3,200 ang kabuang bilang ng mga nakabantay na pulis sa lahat ng paliparan sa buong bansa. Nakabantay sila sa 1.18 million na inaasahang bilang ng mga pasahero na dadaan sa NAIA. Habang naglilibot ang PNP ABSI Group sa paliparan, nahuli ang isang pasaherong negosyante na patungo sana sa California. Ngunit hindi ito nakalusot sa airport nang madiskubre na may dala itong baril na nakasilid sa kanyang bagahe. Kahit alam ng naarestong pasahero na ipinagbabawal ang pagbibitbit nito, sinubukan pa rin itong ipuslit sa paliparan. Samantala, sinisiguro naman ng PNP ABSI Group ang kaligtasan ng lahat ng mga pasahero. Sila, pagkatapos ng pag-aresto kaninang umaga, ay nagpatupad ng mahigpit ng pagpapatupad ng seguridad dito sa NAIA Terminal 3 ang mga otoridad. At sa ngayon, maayos na ang sitwasyon dito sa paliparan at wala nang naitatalang di ka nais-nais na anumang kaganapan. Yan na muna ang ulat mula dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Sheila. Maraming salamat, Christian Bascones. Ramdam na ang buhos ng sasakyan sa North Luzon Expressway para sa mga uuwi ng probinsya ngayong Semana Santa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ryan Lesigas ng PTV Manila Live. Ryan? Sheila, sa mga oras na ito ay nakakaranas na ng slow moving dito sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX, at batay nga sa monitoring ng NLEX, kung minsan ay pumapalo na lamang sa 30 hanggang 40 kilometers per hour yung takbo ng mga sasakyan. Kung minsan daw ay umaabot na rin, Sheila, sa 8 hanggang 9 na kilometro ang tukod ng traffic, partikular na dito sa may bahagi ng Balintawak Toll Plaza hanggang sa bahagi ng Marilao, sa bahagi ng Bulacan. Bago pa
man mag-alas 3 kanina, ganito na ang sitwasyon sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Mahaba na ang pila at mabagal na ang takbo ng mga sasakyan. Ibig sabihin, ramdam na ang exodus ng mga sasakyan na uuwi sa mga karatig probinsya para doon gunitain ang Semana Santa at long weekend. Ayon nga kay NLEX Traffic Management Head Robin Ignacio, maag nagsimula ang build-up ng mga sasakyan sa NLEX. Martes pa lang daw kasi ng hapon ay tuloy-tuloy na ang dating ng mga sasakyan palabas ng Metro Manila. Ito daw ang pinakaunang pagkakataon, Sheila, na maagang nagsiuwi ang mga nais magbakasyon. Taliwas ito sa kanilang inaasahan na dapat sana ay alauna ng hapon ngayong Miyerkules Santo, inaasahan ang umpisa ng buhos ng mga sasakyan. Nakikita pa rin namin na nabawasan lang po yung volume natin, pero maaring yung kung gaano kasikip yung daloy ng traffic natin previous years, maaring gagaan konti ngayon. Yun nga, yung tinitingnan namin, baka naman yung Huwebes, maaring mas maagang maubos po yung dagsa ng ating mga kababayang pauwi. Sheila, dahil napaaga nga ang bugso ng mga sasakyan, 1:30 ng hapon kanina nang buksan ng NLEX ang kanilang zipper lane mula Balintawak hanggang Marilao at mula sa San Fernando hanggang sa may bahagi ng Dao. May mga oras naman na pinatitigil ng NLEX ang zipper lane dahil buhos na rin daw yung mga sasakyan sa southbound lane ng NLEX o yung mga papasok naman ng Metro Manila. Noon na sinabi ng NLEX na maring umabot sa 385,000 kada araw ang bilang ng mga sasakyan na dadaan sa NLEX simula ngayong araw. 10% yan na mas mataas kumpara sa daily average na umaabot lamang sa 350,000 na mga sasakyan. Upang makatulong nga sa pamamahala ng maayos na daloy ng mga sasakyan, Sheila, sinabi ni Ignacio na ang lahat ng mga lane ay bukas na 24/7. Nagpapatupad din ng full deployment ng mga traffic personnel at ang lahat ng pagkukumpuni ng kalsada ay suspindido na. Sheila, sa mga oras nito dito sa may Balintawak Toll Plaza, kung yung makikita dito sa aking likuran, nawala yung build-up ng mga sasakyan, pero asahan na, ang sabi ni Sir Robin Ignacio kanina, asahan daw yung ganyang klaseng sitwasyon habang paparating naman yung gabi. Inaasahan nila, Sheila, na bagamat bumuhos na yung mga motorista simula kahapon, ay masikip pa rin ang daloy ng trapiko hanggang bukas ng madaling araw. Sheila. Maraming salamat, Ryan Resigues. Samantala, kumustahin naman natin ang sitwasyon ng mga bus terminal dyan sa Cubao, kasabay ng inaasahang dami ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila Live. Isaiah? Napakainit na panahon. Yan ang reklamo ng mga pasahero sa ilang mga bus terminal dito sa EDSA, Cubao. Kabi-kabilang paypay ang mga pasahero ngayon dito sa isang bus terminal sa Cubao. Maliban kasi sa sobrang init ng hangin, tabing kalsada pa ito. May mga electric fan naman na nakalagay sa paligid para kahit papaano ay maibsan ang init. Kung nakabook online, panigurado na may masasakyan. Pero kung walk-in, tiyak na chance passengers sila. Sa mga bus terminal dito sa Cubao, kabi-kabila na ang dami ng mga pasahero. May mga bus terminal dito na fully booked na, lalo na mga biyaheng Bicol, Batangas at Lucena. May isang terminal rin dito na nagkakaubusan na ng bus dahil sa dami ng pasahero at naipit sa traffic. Pero ngayon naman ang mga bus terminal na nangako naman ang mga bus terminal na may mga extra bus sila para sa mga pasahero. Kaugnay naman sa seguridad, may mga security guard na nakabantay sa bawat mga terminal. Maliban dyan, may mga tauhan rin mula sa MMDA ang makikita rito sa labas ng mga terminal. Sinusiguro ng bawat mga terminal na nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga driver. Required rin ang mga driver at konduktor na i-check ang makina ng kanilang sasakyan bago bumiyahe. Simula ngayong araw dito sa EDSA. Andito ako ngayon sa isang bus terminal dito sa EDSA. Kung makikita mo ngayon sa aking likuran, ang dami pa rin mga pasahero ang umaasang makasasakay ngayong gabi papunta sa kanilang mga probinsya. At karamihan nga, ilan nga sa mga nakausap natin kanina pa raw alas 10 ng umaga pa rin sila nakasasakay. At ngayon nga, mag-aalas 6:30 na ng gabi, yung temperatura dito ay napakainit pa rin. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa EDSA Cubao. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Nagsimula nang magbisita iglesia ang mga kababayan natin ngayong Semana Santa.
Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Quenzel Bocobo ng IBC 13. Sama-samang nagdarasal ang pamilyang ito nang maabutan ng aming team sa Monasterio de Santa Clara. Ito raw kasi ang kanilang unang estasyon sa nakaugalian na nilang pagsasagawa ng bisita iglesia. At gaya ng ilang mga pamilyang Pilipino, 14 na mga simbahan ang target nilang puntahan para sa bisita iglesia. Yung panahon na tumitigil kami sa mga gawain, it's a whole day affair sa aming mag-anak para makapag-attend kami ng Holy Thursday Mass and then Good Friday Mass, tapos yung salubong sa Black Saturday. Napakahalaga raw para sa kanilang pamilya ang pagsasagawa ng ganitong panata. Katunayan, lumuwas pa nga galing sa La Union ang kanilang padre de pamilya para rito na itinuturing na rin nilang family bonding. Sa amin kasi may tinatawag kaming ngilin, kumbaga yung parang panata. Ganon, susundin yung kung ano yung dapat gawin sa Holy Week. Walang trabaho, walang pasyan, kumbaga parang family bonding. Ang kanilang anak na si Angel, nag-request pa mismo ng simbahang isasama sa ruta ng kanilang bisita iglesia. Since bata pa po kasi kami, pupunta na kami sa Manawag Church. So kung may oras, pupunta doon. Para naman sa iba pang pamilya na maaaring limitado ang panahon o kakayahan na mag-ikot sa maraming simbahan, maaari naman po kayong magsagawa ng online bisita iglesia. Tampok mismo sa visitaiglesia.net ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang 360 videos ng 12 mga simbahan sa iba't ibang lugar sa bansa. Mayroon din itong mga katekisis na maaaring pagnilayan ng mga Katoliko ngayong panahon ng Semana Santa. Mula sa IBC 13, Quenzel Bocobo para sa Balitang Pambansa. Kumustahin naman natin ngayon ang kalagayan ng ibang pantalan sa Balitang Pambansa ni Harley Balbuena ng PTV Manila Live. Harley? Sheila, dagsana dito sa pantalan ng Maynila ang mga pasaherong magsisiuwian sa mga probinsya sa Visayas at Mindanao para sa Semana Santa. Alas 4 ng hapon ngayong Miyerkules Santo nang magsimulang kumapal ang mga tao dito sa Northport Passenger Terminal. Sila ay biyaheng Cebu at Cagayan de Oro City na ngayon ay fully booked na at aalis mamayang alas 9 ng gabi. Maigpit naman ang seguridad na ipinatutupad ng pamunuan ng Northport. Isa-isang iniinspeksyon ng mga gamit at bagahe at nag-iikot din ang K9 dogs. Para sa mga pasahero, ipinagbabawal ang pagdadala ng mga baril, patalim, nakalalasong kemikal at iba pang mapanganib na bagay. Pinapayagan naman ang pagdadala ng mga alagang hayop sa biyahe basta't mayroon itong kaukulang permit mula sa Bureau of Animal Industry National Veterinary Quarantine Services at Veterinary Health Certificate. Nakapwesto na rin ang help desk ng Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group para sa mga mangangailangan ng tulong. Sa ngayon, ay wala pang naitalang anumang untoward incident dito sa Northport Terminal. Sheila, bukas Huwebes Santo ay wala munang biyahe dito sa Manila Northport Terminal at magpapatuloy muli ang mga biyahe ng barko sa Biyernes Santo. Sheila? Maraming salamat, Harley Balbuena. Kinumpirma ng Malacanang na nag-expire na ang 10-year o termino sa serbisyo ni Assistant Secretary Ariel Valencia ng Department of Health. Gayon din si Director 4th Jaime Bernadas na nagtapos na ang pagsisilbi sa kagawaran. Sa liham ni Executive Secretary Lucas Bersamin kay Health Secretary Teodoro Herbosa, inatasan ng dalawa na isagawa ang maayos na turnover sa pwesto. Patuloy namang tiniyak ng pamahalaan na magiging maayos at tuloy-tuloy ang serbisyo ng Department of Health sa kabila ng nasabing pagbabago sa kanilang pamunuan. Tuwing Semana Santa, iba't ibang pamahiin ang sinusunod ng mga Pilipino na naipasa na sa kasalukuyang henerasyon. Alamin natin ang ilan sa mga ito sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila. Naranasan mo na bang hindi payagang maligo tuwing alas 3 ng hapon kapag Biyernes Santo? Naranasan mo na rin bang hindi kumain ng karne dahil mahal na araw? Ilan lamang yan sa mga pamahiing Pinoy na marami sa atin ay patuloy pa rin pinaniniwalaan. Kagaya na lamang ni Rovi na namulat sa napakaraming pamahiin kahit
tumatagaktak na ang pawis niya. Paglagpas ng alas 3 ng hapon ng Biyernes Santo, todo tiis na siya dahil hindi na pwedeng maligo. Hindi man daw siya komportable, pero sinusunod niya ito. Siyempre mahalaga din yun bilang Kristiyano na susunod natin. Kaugalian ng bawat Pilipino, siyempre pananampalataya, katulad nga nung kanina, devotion ng bawat Pilipino. Pati tuloy ang kanyang pinsan na si Renz, ito na rin ang sinusunod. Oo naman, naniniwala ako sa mga pamahiin sa Holy Week na yan. Kasi yung bata ako, syempre tinuturuan ako ng mga magulang ko yan, syempre rerespetuhin din natin sila. Nakakabit na sa tuwing papasok ang Kwaresma, napakaraming pamahiin ang pinaniniwalaan ng mga Pinoy. Top on the list, no muna sa pork during Holy Fridays. Naniniwala kasi ang ilan ng baboy ay nagdudulot ng impurity. Top 2, bawal maligo pag lagpas ng alas 3 ng hapon tuwing Good Friday. Patay na raw kasi si Jesus at malas daw kapag naligo. Bawal din daw magwalis kapag Biyernes Santo at Sabado de Gloria dahil parang pinapaalis ang espiritu ng swerte. Hindi ka rin pwedeng masugatan kapag Biyernes Santo dahil hindi raw ito gagaling. Bawal din daw mag-ingay lalo na kapag Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Maliban dito, marami pang ibang mga pamahiin tuwing panahon ng Kwaresma. Pero ayon sa simbahan, hindi naman daw masama kung naniniwala o hindi ka sa pamahiin dahil ang mahalaga ay nakikiisa ka sa paggunita nito. Siyempre yung simbahan hindi sa pamahiin, bagamat ginagamit natin yung tradisyon, pero ang pinagmumulan talaga yung pananampalataya natin kung bakit natin ginagawa yung tradisyon na gawain kapag mahal na araw. Sa kabila ng mga pamahiin, tradisyon at paniniwala tuwing mahal na araw, iisa ang nais ipahiwatig ng panahong ito, kundi ang alalahanin ang ginawa ni Jesus para sa sangkatauhan. Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kaming muli mamayang 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po, si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.